Matapos nang sabihin ni Yayoka na mayroong nagnakaw sa kanilang White Sand, ay agad na naisip ng ating bida si Zujin. Gayunpaman ay nagpanggap naman itong walang alam, at tinanong nga niya kung may nakakita ba sa magnanakaw, sabay tanong na din kung may ibang lugar pa ba sa Earth na pwedeng mapagkuhanan ng White Sand. Pero sinabi naman ni Yayoka na wala na umano, dahil ang White Sand ay matatagpuan lang sa karagatan na malapit o nasasakupan ng kanilang bansa, kaya isa din ito sa pinaka-importanting resource ng Kamishu. Pero kung ang magnanakaw naman daw ang pag-uusapan, ay masyado umano siyang mabilis kung saan bago pa nila makita ang kanyang muka, ay nakatulog o nawala na umano ng malay ang mga tauhan nila. Wala pa nga daw 1 minuto na nanatili ito sa kanilang barko at agad ding umalis. Sa tingin nga din daw ni Yayoka ay isang water-type element ang magnanakaw o nagnakaw sa kanilang White Sand, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida dahil mukhang mapagbibintangan pa siya. Na-imagine na nga din ng ating bida ang mangyayari pag sinita niya si Zujin, kung saan ay sasabihin daw ni Zujin na hindi siya nagnakaw, bagkus ay ginamit lang niya ang kanyang utak, isa pa ay senior nga daw siya ni Nieting kaya hindi siya pwedeng magpadaig sa pagbibigay ng regalo kay Xiaoyu. Kaya may iyak na lang din siya sa isang sulok dahil ang dalawa ay naalala ang kanyang kapatid, pero siya ay kinalimutan nila. Ilang sandali pa ay tinatanong naman ni Shu kung sigurado daw ba si Yayoka, na ang napaka-importanteng White Sand sa Kamisho ay ibibigay sa kanya. O wika naman ni Yayoka, sabay sabi na nagtira din naman daw sila para sa mga tauhan niya, kaya mas mainam kung tatanggapin na lang ito ng ating bida para sa kanyang kapatid, at sigurado umanong matutuwa si Xiaoyu dito. Matapos nito ay iniisip ni Yayoka ang kasabihan, kung saan pag may gusto o gusto mo daw ang isang tao, ay kailangan mo ding makuha ang loob ng kanyang pamilya, at yun nga ang dahilan kung bakit niya naisuhulan ng White Sand si Xiaoyu. Habang si Shu naman ay iniisip na pwedeng magamit sa pagdepensa at atake ang White Sand, pero dahil nga daw sa dami na ng kanilang White Sand, ay makakapagtayo na ng kastilyo si Anthony lalo at isa na siyang maestro level ngayon, at sigurado nga din daw na mas magiging masaya si Xiaoyu pag nadagdagan pa ang White Sand niya. Pero pag nalaman nga daw ni Xiaoyu na binigay ito ng isang babae, ay siguradong katakot-takot na naman ang aabutin niya. Gayunpaman ay hindi naman daw niya tatanggihan ang White Sand na ito, pero hindi naman daw niya ito kukunin ng libre, sabay hanap sa kanyang Mountain and River Seal ng kung anong kayamanan ang pwede niyang ipalit. Dito ay iniisip ng ating bida na hindi niya pwedeng ipalit ang mga ito, dahil nagagamit niya nga ang mga ito sa pag-earn ng negative points. Yung tangkay sa gitna ay nakalimutan ko ang pangalan, pero doon natutulog yung phoenix ng ating bida. Hanggang sa maisip nga niyang ibigay kay Yayoka ang kanyang gourd, tutal ay wala naman daw siyang pakinabang dito at pag-absorb lang ng kanyang star power maghapon ang ginagawa. Pero nang kukunin na niya ito ay mabilis siyang nagtago sa likuran ni Chaos, kaya naman no choice ang ating bida kundi marrow fruits na lang ang ipalit, kung saan ay agad din niyang sinabi na kainin ito ni Yayoka. Sinabi nga din ni Shu na hindi niya alam kung magkakaroon ba ito ng epekto kay Yayoka, pero wala naman daw masamang mangyayari pag kumain siya nito. Hindi naman makapaniwala si Yayoka na binigyan siyang prutas ng ating bida, kaya naman agad na lang din siyang nagpasalamat. Hanggang sa ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay bigla na lang napasigaw si Yayoka, kaya naman agad na nagtungo sa kanya ang ating bida, at tinatanong nga nito kung ano ang nangyari. Dito ay sinabi ni Yayoka na nais niya sanang itago ang mga prutas bilang souvenir sa ating bida, pero matapos siyang magic-sing, ay napansin niyang nawala na umano ang mga prutas. At dito ay sinabi ni Shu na ang prutas umanong ito, ay mananatili lamang ng 6 na oras kung hindi niya ilalagay sa espesyal na lalagyan, kaya kung hindi niya ito agad kakainin ay unti-unti talaga itong maglalaho. Agad na din niyang binigyan ulit ng prutas si Yayoka, at sinabi na kainin na niya ang 2 sa mga ito, habang ang isa naman ay ilagay niya sa espesyal na lalagyan upang maging souvenir niya. Kainin mo na yan bago ako umalis, bilisan mo na wika pa nga ng ating bida, kaya naman agad itong kinain ni Yayoka. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang umapaw ang enerhiya mula kay Yayoka, na masyado ang gulat at hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nararamdaman, kaya naman agad niyang nilagyan ng kanyang dugo ang isang measuring device. Muli ilang sandali pa ang nakalipas, ay napapatanong ang ating bida kung bakit umano lagi siyang may dalang measuring device. Sabay sabi na napakaganda umano ng kanyang nakikita sa measuring device na ito, kung saan ay tila ito cherry blossom sa panahon ng tagsibol.
Matapos namang makita ni Yayoka ang resulta, ay agad siyang nagpasalamat sa ating bida, na iniisip lang naman na masyado umanong mababa o bumababa ang collar ng kimono ni Yayoka, kaya nakikita niya ang puwet ng bata. Hanggang sa bigla namang binuksan ni Mogi ang kanilang gate at sinabi na mayroong bagong balita, kaya naman agad na tinanong ni Yayoka kung ano ang nangyayari. Dito ay sinabi ni Mogi na isang lalaki umano ang nagpakilala bilang si Wen Zaipi, kung saan ay mayroon itong kakaibang kasuotan. Bukod doon ay masyado umano siyang malakas at sinasabi na nais niyang makita si Lu Shu. Dahilan upang magulat naman ang ating bida, at napapatanong na nga lang siya kung nagtungo ba si Wen Zaipi dito sa Earth kasama ng mga slave lords, napapatanong nga din siya kung hindi kaya kasabwat siya ng mga slave lords. Ilang sandali pa ay nagtungo naman na ang mga ito sa lokasyon, at dito ay sinabi ni Mogi na lahat umano ng tauhan nila ay pinatulog ni Wen Zaipi, siya nga lang daw ang pinaalis upang makapagdala ng mensahe, kaya malamang umano na anden pa din siya hanggang ngayon. At muli ilang sandali pa ang nakalipas ay nakita nga ng ating bida si Wen Zaipi, na sinasabing dumating ka nga. Pero bago pa makapagsalita si Shu, ay agad itong lumapit at sinabi na matagal na silang hindi nagkita, tinatanong nga din ito kung namiss ba siya ng ating bida, at kung kamusta na ba siya, at kung masarap ba ang mga pagkain dito. Sinabi nga din niya na ito ang unang beses niyang magtungo sa lugar na ito, sabay tanong kung nais ba siyang samahan na mamasyal ng ating bida, na hindi na nakapagsalita ng dahil sa dami ng sinasabi niya. Dito ay napapaisip na nga lang din si Shu, kung bakit mas madaldal pa si Wen Zaipi ngayon sabay tanong kung bakit siya pumunta dito sa Earth. Sinabi naman ni Wen Zaipi na kalat umano ang balita sa Luniverse patungkol sa Space Channel, at dahil sa nakita niya na madaming tao ang nagpupunta dito sa Earth, ay naengganyo na din siya na magtungo ng Earth. Ganun ka simple yun, tanong naman ng ating bida, at oo ganun nga lang wika naman ni Zaipi, sabay tanong kung may dala ba siyang pagkain o kung hindi man lang ba siya pakakainin. At dito nga ay sinalin ni Mogi ang sinabi ni Zaipi sa wika nila, kung saan ay ang hindi umano nila kilalang lalaki na ito, ay nais humingi ng pagkain sa kanila. Bigla naman sinabi ni Wen Zaipi na hindi na nila kailangang mag-translate, marunong din akong magsalita ng wika niyo, dagdag pa ni Zaipi. Kaya naman napapatanong ang ating bida, kung tinuruan din daw kaya siya ng dating hari na magsalita ng wika nila Yayoka, pero bigla naman itong sinabi na ang galing ko diba? Dito ay iniisip naman ni Yayoka na kakaiba man umano ang pakikipag-usap ng ating bida kay Wen Zaipi, pero nakikita niya na nagiging magalang si Shu sa lalaking ito. Kaya naman sinabi nito na gisingin na ni Mogi ang lahat ng kasamahan nila, sabay sabi na maghanda ng madaming pagkain para kay Mr. Wen Zaipi. Agad naman itong sinabi sa ating bida na mukhang mabait umano si Yayoka, sabay sabi na mas malaki ang hinaharap niya kaysa kay Jiang. At may kasama pang ang pagsiko sa ating bida na tila sinasabing pwede na yan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na sumunod na lang siya, at pagtalikod nga nila ay gumamit ito ng Morse code, upang iparating kay Yayoka ang nais niyang sabihin. At biglang ang nakaramdam ng takot si Yayoka, matapos malaman na ang lalaking kasama ni Lu Shu ay nagmula ng Luniverse. Bukod doon ay sinabi din ni Shu na nasa peak ng maestro level o realm si Zaipi. Agad nga din silang naghanda ng pagkain para kay Zaipi, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, lahat ito ay mukhang masarap wika pa nga niya. At matapos nga niyang matikman ang mga ito, ay hindi siya makapaniwala sa sarap umano ng mga pagkain dito. Nagmistulan na nga itong kapatid ni Taguro matapos mawasak ang kanyang kasuotan, pero kasabay nga nito ay nagbibigay din siya ng negative point sa ating bida, kaya naman napapatanong siya sa kung bakit tila may galit ito sa kanya. At habang pinapanood nga niyang kumain si Wen Zaipi, ay sino daw ba ang mag-aakala na ang lalaking ito, ay isang makapangyarihang Celestial Emperor sa Luniverse. Matapos naman itong kumain, ay sinabi niyang ayon sa chismis ay madaming magagandang lugar sa mundong ito, at dahil sa curious nga daw siya sa mundong ito, ay bakit daw kaya hindi siya ipasyal ng ating bida bukas. Pero sino daw bang magnanais na sumama o samahan ang tulad niya, na tila isang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog, o ang ibig sabihin, ay pwedeng pumatay o pwede siyang patayin anumang oras. Iniisip nga din ng ating bida na hindi naman niya alam kung kakampi o kalaban ba si Zaipi, kaya mas mainam umano kung tanggihan muna niya ito para subukin na din si Zaipi. At sinabi nga ni Shu na wala siyang oras na samahan si Zaipi para mamasyal, kaya naman nagmistulang isang bata ito at nagtantrum sa ibabaw ng lamesa,
habang sinasabi ng paulit-ulit na wala siyang pakialam sa gagawin ni Shu, basta ang gusto niya ay samahan siyang mamasyal at maglaro. At dahil nga sa nakita ni Yayoka at sinabi ni Shu sa kanya kanina, ay sinabi na lang din ito na siya na ang bahala para sa mga pupuntahan nila bukas, sisiguraduhin kung masisiyahan kayo bukas, wika pa nga niya. Kaya naman masyado ang tingin nito kay Yayoka, habang iniisip kung sino daw ba ang nagsabing sasama siya. Hindi nga din siya makapaniwala na kaya siyang ipagkanulo ni Yayoka. Habang si Yayoka naman, ay iniisip na matagal na din niyang nais imbitahan na mamasyal ang ating bida, pero wala nga daw siyang maisip na dahilan upang mapapayag ito, kaya naman ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya. Kung ganun ay tapos na ang usapan, wika naman ni Wen Zaipi, agad na din itong tinanong kung saan siya matutulog ngayong gabi, sabay sabi na ang nais niya ay dito siya sa bahay na ito matulog. Kaya naman tinatanong ni Shu kung bakit dito pa niya nais matulog, paano kung takasan o takbuhan mo ako, wika naman ni Wen Zaipi. Sinabi naman ni Yayoka na mayroon pa silang isang guest room, agad na din niyang sinabi na sumunod na lang sa kanya si Wen Zaipi. Sige, susunod na ako, wika naman ni Zaipi, sabay tanong sa ating bida kung kinuha daw ba niya ang lahat ng libro sa library ng Sword Pavilion. Pero naisip nga ng ating bida, na sigurado umanong magagalit si Zaipi pag nalaman niyang nakita niya ang lahat, pati na din ang mga mensahe at usapan nila ng dating hari, pero tinanong naman ito kung anong libro at reports daw ba ang tinutukoy niya. Pero sinabi naman nito na wag na siyang magkunwari, wala pa nga akong sinasabi, di ba, wika pa niya. Sabay sabi na ipakita na lang ni Shu sa kanya ang mga reports ni Yu Fuyao at Ching Kung, bibigyan kita ng malaking reward pag pinakita mo sa akin lahat, wika pa nga niya. Pero todo deny pa din ng ating bida, at mabilis na din siyang tumakbo, habang sinasabi na hindi niya alam kung anong reports ang sinasabi ni Zaipi, sinabi nga din niya na gabi na kaya matutulog na umano siya, kaya naman nakaramdam ng inis si Zaipi sa ating bida. Matapos namang makabalik ng kwarto si Shu, ay sinabi nito na hindi niya alam ang intensyon ni Wen Zaipi, pero kahit papano umano ay pwede siyang makakuha ng konting impormasyon mula sa kanya. Iniisip nga din ni Shu na alam na ng mga taga-universe ang patungkol sa Earth, pero hindi nga daw parehas ang lakas o dami ng mga cultivator sa dalawang daigdig na ito, kaya naman hindi maiiwasan ang pagdanak ng madaming dugo, pag nagbanggaan o may malawak na digmaang maganap. Sa ngayon nga daw ay mayroong 4 na space channel ang nagbukas sa Earth, at ang space channel nga daw sa Changbai Mountain ay ang dating hari ang may gawa, pero sino daw kaya ang may kagagawan sa pagbubukas ng space channel sa iba pang lugar? Ayon nga daw sa chismis, ay hindi naman basta-basta masisira ang barrier sa dalawang daigdig, at para umano sirain ito o para makapagbukas ng space channel, ay kailangan na nasa peak ng Grandmaster ang cultivation nito. Pero hindi nga daw tugma ang lahat ng impormasyon na meron siya, dahil ayon din sa chismis ay mayroon lamang 3 Grandmaster sa universe, ito ay ang dating hari, ang kasalukuyang hari na wala pang nakakakita, at ang founder ng Sword Pavilion. At dahil sa 3 nga lang ang naging Grandmaster sa universe, at kailangan ng Grandmaster level upang makapagbukas ng Space Channel, ay napapatanong siya kung paano umanong nagkaroon ng 3 sabay-sabay na pagbubukas ng Space Channel sa Earth. Dahilan upang muli ay mapatanong siya, sa kung kaya daw ba ng isang Grandmaster na magbukas ng 3 sabay-sabay na Space Channel, o kung ginawa at iniwan daw kaya ng dating hari ang mga Space Channel na ito dati, tulad na lang ng nasa Changbai Mountain. Pero hindi bali na nga daw dahil wala naman siyang paraan upang malaman ang kasagutan ngayon, sabay tanong kung bakit nais makita ni Wen Zaipi ang reports ng iba pang Celestial Emperor. Napapaisip nga siya kung gusto lang ba ni Wen Zaipi na makichismis, o kung may mga mahahalagang impormasyon kayang nilalaman ang mga reports na ito. Pero nakita naman na daw niya ang mga ito dati, kung saan ang mga reports ni Yu Fuyao, ay puro patungkol sa mga lalaki, habang ang reports naman ni Ching Kung ay patungkol sa pamumuhay at kabuhayan ng kanilang mga nasasakupan. Kaya naman masyado ang inis ng ating bida, at nakukulta na nga daw ang utak niya kakaisip kaya naman minabuti na lang niyang matulog. Samantala pagsapit naman ng umaga, ay agad nang kumakatok sa pintuan ng kwarto ni Shu si Wen Zaipi, kung saan ay nakagayak na nga din ito at sinabi nga daw ni Yayoka sa kanya na magtutungo sila ng Osaka. At masyado nga ang gulat ng ating bida matapos niyang makita ang kasuotan ni Zaipi, sabay sabi na hindi naman sila aakyat ng bundok pero bakit nakapang-hiking siya. Sinabi lang naman nito na binigay ni Yayoka sa kanya ang kasuotang ito, kaya naman kailangan niya itong gamitin,
Sinabi nga din daw ni Yayoka na sundan lang ni Wen Zaipi ang mga nakalagay sa guidebook, at dahil dito ay nahanda na niya ang lahat ng kailangan nila. Kaya naman hindi makapaniwala si Shu na tuluyan na siyang ipinagkanulo ni Yayoka, napapaisip na nga lang din siya sa kung ano daw kaya ang mga napag-usapan ng dalawa, matapos siyang bumalik sa kanyang kwarto. Samantala sa paaralan naman nila, ay napapatanong ang lalaking ito sa kung bakit daw kaya hindi pumasok si Yayoka at Yama Hiroshi ngayong araw, pero tinanong lang naman ng isa kung hindi pa ba niya nakita ang balita. Kaya naman agad nitong tinignan ang kanyang cellphone, at kalat nga ang balita patungkol sa pag-travel ni Yayoka at Hiroshi sa Osaka, kung saan ay naglabas din ng mga nakakatakot na aura si Xiaoyu at Carol, matapos na makita ang balita sa internet. Samantala habang nasa train naman sila, ay gumana ang pagka-ignorante ni Wen Zaipi, at dito ay tinatanong nga niya kung paano umano ito tumatakbo, kung isa ba itong artifact o may cultivator na nagpapatakbo nito. At dahil nga sa nahihiya na si Shu sa mga ginagawa ni Wen Zaipi, ay tinanong nito kung bakit hindi na lang sila lumipad, tutal ay pare-parehas naman silang nakakalipad. Pero sinabi naman ni Zaipi na ang kabuluhan umano ng paglalakbay, ay ang mismong paglalakbay nila at hindi ang destinasyon na nais nila marating. Kaya naman sinabi na lang ni Shu na tumigil na siya sa pagka-ignorante niya, habang iniisip na kailangan niyang mapalayo si Wen Zaipi sa kanya. Siya man ang mastermind o nasa likod ng lahat ay wala akong pakialam, wika pa nga ng ating bida, na ayaw umanong magambala ang gagawin niyang pangingisda. Dito ay tinatanong naman ni Yayoka kung sinisisi ba siya ng ating bida sa biglaang outing nila, pero sinabi naman nito na hindi, lalo at alam naman daw niya ang lahat ng paghahanda na ginawa ni Yayoka, para lang mapasaya siya. At dahil nga doon ay biglang sumingit sa usapan si Wen Zaipi, at tinatanong kung ang ibig bang sabihin ng ating bida ay siya ang may kasalanan sa biglaang outing na ito, pero tawang inis na nga lang si Shu dahil hindi naman niya masabing oo. Samantala matapos naman silang makarating ng kanilang destinasyon, ay agad silang nagtungo sa pamilihan at dito ay hindi nga makapaniwala si Wen Zaipi sa lahat ng kanyang nakikita, habang si Yayoka naman ay sinabi ubusin ni Wen Zaipi ang perang binigay niya at bilhin ang lahat ng nais niya. Dito nga din ay iniisip ni Yayoka na nakarating na umano sila ng Osaka, at ang makulit na si Wen Zaipi ay pansamantala na ding abala, sabay sabi sa ating bida na mamasyal na muna sila. At dahil sa hindi siya pinapansin ni Shu, ay agad niyang hinawakan ang kamay ng ating bida at nagpatuloy sa paglalakad, pero bigla nga itong napatigil dahil hindi naman niya mahaila ang ating bida. Na hindi na pala makagalaw dahil naglalaway na sa kanyang nakikita, kaya natawa na lang din si Yayoka. Agad na siyang dinala ni Yayoka sa isang kainan, at habang kumakain ang ating bida ay tinatanong nito kung nasaan na si Wen Zaipi. Sinabi naman nito na nagpaalam umano si Wen Zaipi upang tignan pa ang mga bagay na pwede niyang mabili, sabay tanong sa kung ano pa ang nais kainin ng ating bida, habang hawak ang pataka kung saan ay nakalagay, ang unang sweldo niya na nagmula mismo kay Shu. At dito nga ay sinabi ng ating bida na nais niyang subukan ang lahat ng pagkain dito, kaya naman agad na nagtungo sa counter si Yayoka upang mag-order, at dito nga ay masyado ang gulat ng ating bida matapos dumating si Wen Zaipi na may dala-dalang manika. Agad namang tinanong ni Shu kung bakit yan pa ang napili niyang bilin, pero cute nga daw yung unggoy ayon kay Zaipi sabay sabi na gutom na siya. Dito din ay naalala ni Shu ang sinabi sa kanya ni Zhang, kung saan ay mahigpit at masungit daw si Zaipi pag nagtuturo. Pero ngayon ay bakit daw kaya puro kabaliktaran ng mga sinasabi ni Zhang ang nakikita niya, para siyang bata, wika pa nga ng ating bida. Dito naman ay biglang sinabi ni Zaipi na alam niyang hindi masaya ang ating bida sa kanyang pagdating, sabay tanong kung nag-aalala ba itong makaapekto si Zaipi sa pagpatay niya sa mga slave lords. Tinatanong nga din ni Zaipi, kung pinagdududahan daw ba siya ng ating bida bilang mastermind sa lahat ng nangyayari, at halos masuka nga nito ang kanyang kinakain. Kaya naman sinabi ni Zaipi na tigilan na umano ng ating bida ang pag-iisip, wala nga daw siyang kinalaman sa lahat, isa pa ay wala daw siyang oras para mag-cultivate ng mga assassins, at hindi nga din daw siya yung tipo na magtatago sa dilim o gagawa ng mga ganong bagay. Kaya naman tinanong ni Shu kung sino sa tingin ni Zaipi ang nagpadala sa mga slave lords, sinabi nga din ni Shu na hindi naman ganon kadami ang mga tao na may abilidad upang gumawa ng space channel. Tama ka dyan, wika naman ito. At maging siya nga ay napapatanong sa kung sino kaya umano, ang may kakayahan na magamit si Duan Mu Huangqi sa kanyang mga plano.
Dito nga ay sinabi ni Wen Zaipi na 18 taon na daw niyang iniisip ang patungkol sa mga bagay na ito, kung saan ay napuntahan na din niya ang mga kadudadadang lugar para mag-imbestiga, pero wala nga daw siyang mahanap na kasagutan. Sinabi nga din niya na talagang pinaghandaan nila ito, kaya maging siya ay walang maisip na paraan upang mapalabas o malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. At hindi nga makapaniwala ang ating bida na iniimbestigahan din daw pala ni Zaipi ang tungkol dito, at kung nagsasabi nga daw siya ng totoo, ay anong klase kaya ng tao ang kanilang kalaban? Kung sana lang ay hindi nangyari ang insidenteng yun dati wika pa nga niya, sabay sabi na hindi na mabilang ang mga assassins na nahuli niya, pero lahat nga daw sila ay wala ding alam, kaya naman wala siyang makuhang sapat na impormasyon. Dito nga ay sinabi din ni Wen Zaipi na mas mainam umano, kung papatayin na lang agad ng ating bida ang mga slave lords pag nakita niya ang mga ito. Agad namang tinanong ni Shu kung paano niya malalamang nagsasabi siya ng totoo, pero sinabi lang naman ito na wala siyang pakialam kung maniwala o hindi ang ating bida sa kanya. Mas mainam kung bigyan na lang kita ng advice wika pa nga nito, at sinabi nga niyang paalagaan umano ng ating bida si Yayoka, huwag mo siyang iiwan dahil siguradong masasaktan at iiyak siya wika pa nga niya. Sakto namang dumating na si Yayoka, at tinatanong nga nito kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Wala yun wika naman ni Wen Zaipi, sabay tanong kung pwede pa ba siyang bigyan ng 10,000 ni Yayoka, at agad namang pumayag si Yayoka dahil pag umalis nga si Zaipi ay solo niya ang ating bida. Na masyado naman ang galit at sinabi na madami pa silang pupuntahan, kaya kailangan umano nilang magtipid, sabay tanong kung bibigyan na naman ba niya ito ng pera pag naubos ang 10,000. Habang si Wen Zaipi naman ay sinabing gawin na palang 30,000 ni Yayoka, na agad-agad din namang pumayag at hindi pinansin ang ating bida. Agad na din inabot ni Yayoka ang pera kay Zaipi, at wala nang nagawa ang ating bida kundi mapatanong sa kanyang sarili, kung bakit panay ang hingi ni Zaipi ng pera. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zaipi na hindi naman niya hinihingi ng libre ang pera ni Yayoka, sabay bigay sa isang patalim, at sa patalim nga ay agad na napansin ni Yayoka, ang babaeng nakaukit. Hindi yan babae wika naman ni Zaipi, dahil isa umanong mapanlinlang na espiritu ang nakaukit na ito, kung saan ay hinuli nga daw niya ito at ginamit upang magawa ang patalim na ito. Pero biglang ang bumugso ang malakas na hangin, kung saan ay inaakala ng mga tao na mayroong paparating na bagyo, kaya naman ang mga may-ari ng tindahan ay sinabi na kailangan nilang magsara ng maaga. Dahilan upang magalit naman si Zaipi, at sinabi nga nito na wag na silang magtangka na sirain ang mga travel plans niya. Hintayin niyo ako at palalayasin ko ang hangin na ito wika pa nga niya, sabay sabi na tatanggapin daw niya ang pagkatalo kung matapos ang ilang sandali, ay hindi pa tumigil ang hangin. Agad na nga din siyang umalis, kaya naman ang ating bida ay napapatanong, sa kung bakit umano nais makipagkumpetensya ni Wen Zaipi sa bagyo, agad na ding sinabi ni Shu sa mga tao na dapat na silang umalis, dahil hindi naligtas sa lugar na ito, pero biglang ang nabalot ng purple na aura ang mga tao sa loob, o labas man ng lugar kung saan sila kumain.